masyadong sasakyan ngayon na. So yun, what's up mga kapirata? So ngayon papasok tayo. Dami nakabang, wala kasi sasakyan ngayon eh. Wala mga jeep masyado saka mga bus. Kaya ang daming parang stranded. Di ko alam kung bakit eh, lalo na dun Di ko alam kung makikita. Ang dami nila guys. Parang naalala ko nung nagtatrabaho pa ako sa Paco. Laging ganyan eksena ko pag alas 5 ng umaga nakapila na ako. Nakapila, nag-aabang na ako. Tapos hanggang hanggang alas 8 nag-aabang pa rin ako. Ganun kahirap dati sumakay. O dahil mapili lang ako sa sinasakyan ko. Kasi dati lagi ako naka-FX talaga. FX talaga sinasakyan ko papasok pati pa uwi. Kasi nga komportable siya. Unlike doon sa mga bus, minsan yung pa ako nabibitin. Tumatama doon sa upuan sa harapan ko. Haba ng kilo. Baka may ngayon, transport strike. Kaya siguro ganyan. Pero hindi ko sure. Bali yung date ngayon, ano nga ba ngayon? April 28. So kung alam nyo kung ano meron ngayon, nyo na lang, share nyo sa comment. So yun, ang tagal ng natin, ng intro natin. Sige, pasok na natin yung intro. So yun guys, nag-vlog tayo ngayon kasi gusto ko sana pag-usapan yung yung mga parang urge to minsan. May times ba na na-experience nyo na bigla nyo na lang gustong i-stalk yung mga kakilala nyo sa Facebook or sa other social media? Hindi naman literal na i-stalk, parang lang, bigla kayo na-curious sa buhay nila, kung ano buhay nila. O kasi may mga times na ganun talaga na experience ko. Hindi naman kadalasan sa mga kakilala, minsan sa sa mga napapanood ko sa TV. Katulad nung yung mga lumang artista, siyempre may times na ma-curious ka kung ano buhay nila, kung yumaman ba sila, mga ganon. Katulad ni Brad Pitt, naku-curious talaga ako sa buhay nun kasi lagi ko lang siyang nakikita sa Bubble Gang. Yun lang talaga alam ko yung show niya, pero magugulat ka, meron pala yung elevator sa bahay. Doon na yung curiosity ko doon ako na-curious bigla sa nung nalaman kong ganun pala yung buhay niya. Hindi pala siya katulad nung inaakala ko na, alam niyo yung katulad ng iba artista na na sakto lang rin. So yun, ayun naman yung sa mga celebrity ba, meron ding mga 500. Nakita nyo yun guys, sana nakita sa video, pero sure ako 500 yung kitang-kita ko yung gulay hindi nalaglagan ng 500. Titigilan ko sana kaso nasa gitna tayo ng kalsada
Swerte na makakuha nun. So yun nga, nabalik tayo sa ano natin, sa kwento natin. Hindi lang naman sa artista, minsan sa mga YouTuber na mga napapanood ko, minsan sa mga ano, sa mga kakilala ko. Meron kasi akong ano, mga kaibigan na ano kaya ito, ba't ganito yung ano, yung panahon? Parang ano yung mapag eh. Dito na ba dinala yung Tagaytay? So yun, yung Tagaytay na nga pala tayo dito sa ano, Commonwealth. Pero di ko alam, parang sunog eh. Kasi amoy ano siya eh. Amoy may nasusunog talaga ngayon, promise. Ayun o, amoy ni ano eh. Amoy ni ano, nagsisiga. Ganun yung amoy niya. So yun, ano lang, na-segue lang ulit. Grabe, miss magyata eh. So yun nga, may mga kaibigan kasi tayong ano, matagal na natin di nakakausap. Tapos biglang ano, dumaan sa timeline natin sa Facebook. Tapos yun, ano, parang na-curious tayo, tinignan natin yung buhay nila. Meron nga akong ano eh, parang hindi ko na siya friend ngayon eh, pero ano siya, dati trend ko talaga. Kaya ako siya naaalala kasi siya yung nagpakilala sa akin doon sa iba kong friends nung college sa STI. Tapos ang ano pa doon, ang nangyari pa doon, di pinakilala niya ako. Parang ako yung naging close ng mga naging friends ko sa STA, hindi siya. Parang siya, iba yung naging tropa rin niya eh. Tapos ako, yun nga, yung mga kaibigan ko sa STA. So, shoutout sa inyo guys. So yun, ang nangyari kasi doon, pagkapakilala niya sa akin, parang ano, iba na yung naging focus niya eh. Ako parang gusto ko talaga nun magkameron talaga ng kaibigan sa ano, sa college, sa bagong school. So yun, naging friends ko yung mga ano ko nga sa STI. So going back sa kanya, ano talaga, kaya hindi ko siya makalimutan kasi siya yung nanghiram nung scientific calculator ko. And yun nga, after niyang hiramin, pinahiram pa niya. Tapos yung nanghiram, pinahiram din. Tapos nawala nila yung scientific. So ayun, hindi ko siya makalimutan dahil may times na ano, may panahon na talagang pinulit ko siya ibalik yung scientific. Talagang nag-text ako sa kanya ng ano, ng kailangan ko na yun kasi ayun nga, hindi naman akin yun eh. Parang binigay lang sa akin ni mami. So ako pa rin yung ano, malalagot kung hindi masoli yun. So yung inano ko sa kanya yun, pinulit ko siya na isoli. Unfortunately, hindi talaga nila nasoli. Tapos ako, syempre, bumili na lang ako ng scientific calculator na katulad nun. Which is, mahal pa dati yung scientific calculator. Kaya hinayang ako, saka inis na inis ako sa kanya ng time mo. Pero syempre ngayon, medyo matanda na tayo, patawad na lang. So yun nga, nung nadaan ako sa profile niya, kasi bigla ko lang naalala, sinearch ko siya bigla. So yun, ano na pala siya, hindi niya na pinursue yung career niya sa pagbe-vector, yung pag-ano sa Photoshop, digital imaging, parang graphic artist, mga ganon. So nag-focus siya sa sa photography.
So nag-focus siya sa sa photography na lang. Ayun na lang talaga yung tinokos yung trabaho. And siyempre natutuwa naman tayo para sa kanya kasi nakapunta siya kung saan lugar eh. Tapos yun, meron pa tayong kaibigan na nakilala ko sila na to, late years na ng yung pag-graduate na talaga ako ng college. Parang isang taong ko na lang sila nakakilala talaga. And masaya talaga yung company nila. Yung isa dito, yun yung gumawa ng PC ko talaga. Siya yung nag-build. And nakausap ko pa to nung pandemic kasi naghahanap ako dati ng parang scooter, yung electric scooter. So yun, nakita ko kasi yung story niya, tapos sa curious ako. Sabi ko, pre, magkano yung ganyan. Tapos yun, nag-reply naman. Tapos yun, sabi ko, okay yan ah. Tapos yun, mga small talk. Pero hanggang doon na lang, hindi na kami nagkita eh. Kasi ang huli kong balita rito, nasa na to? Nasa Pasig na ba? Pasay, parang ganon. Basta sa malayo na nakatira. Dati, nakatira sila malapit sa amin. So dati, nag-ano kami nito eh. Inaangkas kami dito niya sa motor niya. So yun, nung graduate, medyo na, hindi na kami nagkausap masyado kasi nangyari ding unfortunate naman. Siguro sabihin na lang natin mali yung pagkakataon. Pero ayun, alam niya yung kwento na yun kung bakit hindi na ako makapunta dyan sa bahay nila sa dyan sa Bulacan. Medyo nahihiya na rin ako kasi medyo bad siya tao sa pamilya niya. Bakit kaya ang smog talaga dito sa lugar na to? Ano kaya meron yan? So yun, yun nga, hindi na kami nagkakausap after nung huli namin usap sa e-scooter. Wala na rin akong balita sa kanya. Pero syempre minsan na-curious ako. Tapos may friend pa kami. Ayun, yung circle namin parang apat kami dito sa sa grupo na to. So yun nga, may isa pa kaming tropa. Yun naman kasama namin bumili ng PC. Tapos ito yung yung inanuhan ko ng 500, pinautang ko. Sobrang traffic, grabe. So yun, mabalik tayo. Yun nga, pinautang ko to ng 500. Sumama sa amin to nung bumili ng PC. Medyo na bad trip lang ako sa kanya kasi nga pinautang ko siya ng 500 pero hindi niya na nasole. Tapos nung message ko, hindi na nagre-reply. Ayun yung doon, medyo nakakainis para sa akin. So sinamahan niya ako nung time na yon sa pagbili namin ng PC. Pero kasi ang usapan namin nung friend ko, yung yung isa nga na nag-build nung PC ko,
ano, ah, siya lang yung ano, yung parang babayaran ko ng yung parang labor, pero parang in-expect yata rin nung isa kong friend na parang ano, bibigyan ko rin ng pera, which is ano naman, syempre hindi naman natin siya sinama. So parang ang akin, parang gusto lang niya talaga sumama, parang hindi niya naman parang hindi ko kailangan bayaran. Yun yung akin kasi nung time na yun, talagang yun lang talaga yung ay yung parang ano, alam niyo yung parang yun lang yung nasa isip ko, na syempre kaya sumama to kasi libre. Kasi kahit ako naman, kung sumama naman ako sa lakad ng tropa, kuwara magbibuild ng PC, yung parang ano, tumagalong lao, hindi naman ako mag-expect ng bayad eh. Pero yun ano, pinakain ko naman sila nun. Tapos yung ano nga, yung isa kong friend, ano yun, ano ko yun, binayaran ko talaga yun, though medyo late nga lang kasi may nagka-aberya nun eh, pero at least nabayaran ko. Ayun yung ano ko. Pero dito sa isa, parang ang nasa isip ko talaga ng time na yun, hindi ko siya kailangan bayaran kasi sumama lang siya. Pero siguro sa isip-isip niya, ay sumama siya, dapat may ibigay din ako. Which is, ngayon, medyo naintindihan ko na yung side niya kung bakit nang hingi siya ng 500 na pinalabas na lang utang. So sa akin wala na yun, yung 500 na yun. Wala nang kaso sa akin ngayon yun. So yun yan, ano lang ako, may ugali lang talaga ako na pag pinautang kita tapos di mo binayar, medyo suwasama talaga, ano, parang hindi na tayo friends pag pinautang kita. Ganun yun sa akin eh. So yun nga, bukod doon, may friend rin tayo na ano, classmate naman natin to sa ano, sa Fatima dati. Ano to, naging tropa ko to, second year college na to. Nakwento ko na rin siya dito. Pero yun nga, medyo na-curious ako sa buhay niya kasi nakita ko to nung ano eh, nakita ko siya one time nung pandemic sa mall. Matagal na yun, mga 2001 na banda yata, nung napadaan ako ng SM sa Tungko. Ano yan, ano, aksidentes. Tapos yun, nung nakita ko siya, tinanong ko siya kung doon pa siya sa SM nagtatrabaho, kasi alam ko doon siya nagtatrabaho. Pero nung time na yun, nung nakita ko siya, ano siya, nakapambahay lang, namili lang rin. So yun, doon pa rin naman siya, lumipat pala siya ng bangko nung time na yun. Pero ngayon, hindi ko balita sa kanya, bumalik siya doon sa SM. Bale, doon na ulit siya nagtatrabaho. And ayun nga, sila pa rin nung nakainuman namin nung college, parang sila pa rin talaga nagkatuluyan. At hanggang ngayon sila pa rin. So yun, parang yun lang yung mga naano kong stock talaga na naaalala ko. Meron pa namang yung mga iba, pero sila kasi yung mga notable talaga na talagang naaalala kong
Sila talaga yung naaalala kong ano, mga classmate ko, or yung mga taong bigla na lang pumasok sa isip ko na ano na kaya yung buhay nila. Pero meron talaga akong ano, mga classmate na parang na-curious na ako one time. Tapos tinignan ko yung Facebook, tapos ayun na, parang wala na. Parang talagang out of curiosity lang. Tapos meron din namang ano, yung parang seasonal lang na naalala ko. Yung pag, ayun nga, katulad nung pag nadadaan lang sa profile ko ay sa newsfeed ko sa Facebook, ko lang sila naaalala. Meron tayong ano mga katrabaho na after nila mag-resign, wala na tayong balita Katulad nung isa na pagka-resign niya, alam ko parang lumipat din to sa ibang company, tapos ano, parang naging senior ano na to, IT doon sa company na yun. Though matagal na kasi talaga tong IT, parang Robinsons pa lang IT na to. Tapos yung anak niya, inaanak ko pa. So yun, sa inaanak ko to, ano muna, mahal ka ni Ninong muna. Kasi hindi ko alam talagang paano ipapadala yung regalo. Pero pag nadaan ako sa kanila, madaan ako sa Paco, abot ko na lang ng ano, personal. Tapos meron pa tayong tropa, yun yung ano yung parang face ng IT. Wala na akong balita rin dito pero alam ko nasa call center to as IT ngayon. Tapos yung ano nga, yung senior ko si Sir Wawi, ano to, naging supervisor ko rin to sa ano sa Kuya J nung medyo palis na tayo. Ang huli kong balita sa kanya, nasa ano na to, UAE ba, Dubai, parang gano'n. Nakausap ko to neto lang ano, last 6 months siguro. Ayun nga, kwentuhan lang. IT pa rin siya hanggang ngayon. Tapos syempre yung ano, yung pinaka makulit sa amin, ano to, naging katrabaho ko rin to doon sa isang work. Hindi naman totally katrabaho kasi sandali lang ako doon sa isa kong pinasuhuan na work Doon nakasama ko siya ng training. So yun, alam ko hanggang ngayon nandun pa rin siya. Hindi na yata siya umalis kasi ang ganda ng work doon, talagang work from home. Tapos ang laki ng sahod. So talagang makakaipong ka. Tapos syempre si Rachel, lagi ko naman nakikita yun. Hindi ko lang siya madalas ma-chat kasi mamaya gayain ako mag-inom mahilig mag-inom to pero yun nga, ano na siya, manager na siya doon sa pinagtatrabahuan namin. So yun, may mga tropa talaga tayong na bigla tayo na curious sa buhay. Pero though ito mga katrabaho ko, yung iba alam ko naman kung nasan sila ngayon. So hindi tayo masyadong sa kanila, nag-i-stalk. Pero yung iba kasi talagang wala na tayong balita. So na-miss natin.